Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at sa kasalukuyan ay nasa ikalawang segment na po tayo ang Talakayang Bayan. At natapos na po ang eleksyon ng mga ngayong nakaraang 12 lamang ng Mayo. Ano po? At ang Municipal Local Government Operation Officer o MLGOO ay meron pong mahalagang papel na ginagampanan sa pagtiyak ng maayos na pagpapatupad ng mga programa, proyekto at pulisiya ng Department of Interior and Local Government o DILG sa lokal na pamahalaan. Ang MLGOO ay nagsisilbing tagapag-ugnay ng DILG sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong alam ng mga inihalal ang kanilang mga responsibilidad sa bayan at maayos na pamamalakad ng pamahalaan sa bawat yugto ng administrasyon. Ngayong umaga mga kababayan, alamin po natin ang mga mahahalagang impormasyon at mga sumusunod na hakbang bago makaupo sa kanilang tungkulin ang mga bagong halal na opisyal. Mapalad po tayong makasama ngayong umaga ang ating guest. Siya po ay napakarami na pong award na natanggap bilang Municipal Local Government Operation Officer. At of course, ito po ay idolo ko pagdating po sa kanyang beauty. Hindi lang sa paglabas at yes, maging sa pangloob. Welcome po natin, Ma'am Coraline. Siya po ay kilala sa Ma'am Lilet at Chance. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Miss Allen. Medyo nakakaano naman yung... Salamat po, salamat. Ayan. So, we're just telling the fact, Ma'am. Alam naman natin na talagang pagdating sa sasagawa ng kanyang tungkulin, si Ma'am Lilet po ay talagang maaasahan at alam po yan ng lahat, no? Sa dami po ng mga awards na natanggap ni Ma'am. Ma'am, hindi na natin patatagalin pa. Alam ko pong excited po ang ating mga kababayan na malaman kung ano po ang ilan sa mga proseso bago makaupo sa kanilang tungkulin ang mga nahalal na politiko. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba ang mga proseso bago po manungkulan ang mga nanalong kandidato sa nakaraang eleksyon? Okay. Magandang umaga ulit. Kasamang Allen, siyempre una po, pagkatapos ng eleksyon, malalaman natin kung sino nanalo by May 12 or siguro mga May 13 na yan kasi hindi natin malalaman kung ano ang takbo ng bilangan. So after po ng bilangan, magbibigay po ng proclamation si COMELEC kung sino yung mga nanalo sa posisyon ng kanilang tinatakbuhan. After that po, syempre yung tinataas yung kamay, di ba? Pinaproclaim. And then, hihingian po natin sila ng SOSE. Ito po ay kautusan din ng COMELEC, yung Statement of Contributions and Expenditures within 30 days after ng election. So, ibig sabihin ang deadline po nito ay June 12. Pero wag na ho natin paabutin ng June 12 kasi holiday ang June 12. Plus, reminder din po, hindi lang po ito para sa mga nanalong kandidato. Lahat po ng tumakbo, nanalo o natalo, dapat pong mag-submit ng SOSE para po malaman natin magkano ba talaga ang kanilang ginastos sa nakaraang eleksyon. And then after that po ay ang DILG po ay merong ibibigay na forms o hingi sila ng forms na parang kung sa ating mga normal na yan, personal data sheet. Sa kanila naman po ay elective local officials personal sheet, data sheet po, excuse me. So yun po ay, ang sa totoong buhay po, ito ay isa-submit nila sa HRMO ng July 11, until July 11. Pero si DILG po usually, on the first week po, after nilang maupo, hihingiin na ito kaagad sa kanila. Plus yun pong SALN nila na as of December 2024, at December 31, 2024. Ano po ba yung kanilang mga pinagkakautangan, yung kanilang kayamanan, bago sila maupo. So yun po. And parang then, SALN, ma'am. yung SALN po. Kasama po yun sa hingi natin. And then, sila po ay mag-oath taking
on or before June 30. And then mauupo sila finally on June 30 ng tanghali. 12:01 po ng tanghali sila uupo at gagampan officially ng kanilang mga katungkulan. Ayan. So ang ang kanilang panunungkulan po ay magiging epektibo June 30 po. Okay. So diyan na siguradong maraming daragsa na Yung mga pinangako na nila, ang kanilang mga plataforma, Na diyan na po manini- nila dapat maipatupad. Ayan. Isa-isahin po natin, ma'am, ano po itong tinatawag na Local Governance Transition o LGT? Kasi last time po, although medyo nakalimutan yung banggitin ngayon, pero nakaraan po nung nagkakwentuhan kami ni ma'am, yan po ay nabanggit niya, yung transition. Ano po ba ito, ma'am? Okay. Si DILG po ay nagpalabas ng kautusan noon pang 2022 election na dapat po ay mag-form ng local, yung kanina, Local Governance Transition Team, CLGU. Ito po ay syempre composed of the local chief executive o si Mayor bilang chairman, co-chairman po natin si vice chairman natin si MPDC Joey Piramide, and then members po ang lahat ng department heads, kasama po si MLGOO at isang representative ng CSO. So sa case po natin ay meron nang naipalabas si Mayor Executive Order number 17 at ito po ay kanyang nilagdaan noong April 15, 2025. So ano po ang katungkulan nito, ang responsibilidad? Ito po ay inventaryo. Titignan po, mag-inventory po ang team ng mga kasalukuyang ari-arian ng ating pamahalaan. Ito man po ay natitinag o di natitinag na kagamitan ng mga lupa, mga buildings, mga infrastructures at ang kanila pong mga improvements. Kasama rin po yung mga movables o yung mga sasakyan, mga kasangkapan sa opisina, mga supplies. Yun po lahat ay i-inventory ng ating team. And then, dapat din pong tignan o inventory ng ating team yung mga kasalukuyan po nating mga dokumento. Halimbawa po yung GAR or yung Governance Assessment Report na usually ito po nakaangkla na lang siya doon sa result ng SGLG. Alam naman natin ang SGLG, di ba? And then, yung COA reports, mga plano natin, iba't ibang plano, yan man ay yung annual investment plan, yung ating pong MDR plan, lahat po yan. Pati po yung ating mga documents pagdating sa full disclosure, kasama po yan doon sa i-inventory natin. At yun pong mga dokumento na ito, kasunod po noon, ay ang pag-turnover po sa susunod po na mananalo. Kung bago man po ang mananalong set of officials, ito turn over natin yan sa kanila. So ang lahat ng ito po na nabanggit natin ng mga dokumento at kagamitan ay isasalin po sa mga nanalong halal na lokal na opisyal. And then after po niyan, tayo po ay sasagawaan naman ng kukuha ng form. May form po kasi yan ng documentary, yung pag-transfer po tapos po ay schedule po tayo ng turnover ceremony na kung saan lahat nga po na nabanggit natin na i-inventory ay ililipat o isasalin doon sa mga bagong nanalo kung may bago man po, or kung sila pa rin po, si Mayor pa rin ang nanalo, ay parang updates lang po. Kasi doon din po sa turnover ceremony ay gagawin din natin yung pagbibigay naman po ng situation ng ating munisipyo or pagbasa po ng ating, kanina nabanggit ko, yung governance report, assessment report. Ipapakita po natin sa kanila para alam naman nila ano ba yung kalagayan natin ngayon at ano ba ang dapat i-improve. Yun po yung isang rason bakit natin gagawin yan. Ayan. Ayoko nang pong tumakbo ng mayor. Masyado palang mabusisi. Yes. Biro lang po.
Alright, tuloy-tuloy po tayo. Ma'am, bilang MLGOO na itinalaga po ng DILG sa bayan po ng Briggs Point, kayo rin po ang magkakandak sa kanila ng orientation o capacity building. Ma'am, bakit po ito kailangang dumaan sa orientation or bakit sila kailangan dumaan sa orientation, capacity building? At ano po ba ang kahalaga nito at ano-ano po ang mga proseso dito? Kailangan pa po ba ito since matagal na pong nanunungkulan ang naihalal? Okay. So, pagdating po sa municipal level, ang nagkakandak po ng NEO training, yun ang unang ipapatawag, newly elected officials training, yan po ay nasa level ng ating region. So, si regional office po ang magpapatawag sa ating mga mayors sa newly elected po ha. Kasama po dito kung bago. Kung kasama po nila dito yung mga comebacking. Halimbawa, si mayor ay nung nakaraang termino ay nung nakaraan po ay tumakbo tapos nagpahinga tapos tumakbo ulit nanalo, kasama siya doon sa newly elected training. Pero kung siya po ay incumbent, doon naman siya sa isa pang gagawin pa rin na para naman po sa mga incumbent po o second termers o third termers, no. So wala po sa capacity ni MLGO 'yon. Ang sa amin po, kung meron pong pa-trainings na i-request si Sangguniang Bayan, halimbawa, syempre yung mga local chief executive lang, no? Halimbawa po si Sangguniang Bayan ay gusto pong magpakandak ng kanila pong local legislations, pwede po nilang itap si MLGO at very willing naman po kami na mag-conduct ng nasabing training. So marami pong trainings. Bakit po? Ano ang kahalagahan? Syempre, may mga updates po. Hindi ibig sabihin na ikaw ay 20 years na sa katungkulan, alam mo na lahat. Siyempre, nagbabago po ang batas, di ba? Kung ito noon ay applicable, ngayon ay hindi na-update na po pala yun. Kaya kailangan din po. Importanteng maka-attend sila ng mga capacity development trainings po natin. Ayan. Sa ibang pagkakataon naman, what if po, papaano po kapag mayroon pong irregularities, especially po yung mga na-re-elect po, na under po sa directives po ng DILG, papaano po yun? Halimbawa, may mga irregularities na na-found out, let's say, kunwari, habang nasa proseso po nung pag-inventory, ay mayroong mga something or negative, or sabihin natin, mayroong corruption, parang ganun. Paano po yun, ma'am? Okay. Si DILG po ay walang power to sanction. No, ang meron po kami is to supervise and monitor. And at the same time, pwede, like halimbawa po, formal na may reklamo, pinadaan sa opisina natin. Siguro ang pinaka magagawa po ni MLGOO ay mag-conduct po ng fact-finding investigation. Pero ito po ay dapat ay may utos din ng itaas. Hindi po kami basta pwedeng kumilos na kami-kami lang. Kailangan po ito ay guided ng naisa itaas. And then fact-finding lang po, and then whatever na malaman namin, isasubmit ito. And siguro pwede pong mag-recommend kung ito ba ay for case na pong ombudsman or civil service o kung saan man po. Pero hindi rin sila pwedeng sabihin natin, gusto mong sampahan na yan sa lahat ng sinabay-sabay mo, po kayo. Forum shopping yon, bawal po yon. And then, ang may kapangyarihan po ay si SILG o ang atin pong secretary. At siya po ay pwedeng magbigay ng show cause order or yung susulatan ka, magpaliwanag ka, bakit nangyari ito, bakit halimbawa po, mataas ang cases natin sa droga. So, pagpapaliwanag ngayon susulatan si Mayor, bakit ganito ang case ninyo, masyadong mataas. So, yun po yung show cause order na sinasabi. Yun po, yun lamang po. Wala po talagang power. Kasi nagkakaroon po ng misconception talaga na si DILG daw po ay pwedeng magparusa. Opo, yun po yung nasa isip ng po. tao. Maraming pumupunta po dyan, kahit ordinaryong tao, nirereklamo si kapitan, kung sino man dyan barangay officials, nirereklamo sa atin. Ang po doon is, payuhan namin sila. Sa akin po, sa part ko, hanggat kaya kasing hilutin, ayusin natin. Pinapatawag ko ang mga barangay officials na nirereklamo para makuha yung kanila pong punto. And then, kung kayang aregloin. Pero kung talaga pong kakaso-kaso ito,
yung mga ganyan pong administrative cases ay itataas po nila sa higher sanggunian. Si kapitan, kung barangay po ang nireklamo, yan po ay kay Sangguniang Bayan. Pero kung si Sangguniang Bayan naman po, kay Sangguniang Panlalawigan. So, ganun po. Pero linawin ko po, ulitin ko, wala pong power to sanction ang DILG. Ayan. Pero it doesn't mean po na hindi na matatakot yung ating mga corrupt officials. Yes, of Sorry course. for that term, ano? Meron Kasi pa may rin mga kaming ganun. fact-finding po. Pwede pa rin mag-conduct po at mag-recommend kung Yes, ano pa opo. ang gagawin po doon. Ayan. So, ma'am, ilan po sa inyong mga mandato at kasama rin po sa process ng panunungkulan ng mga official ay ang pagmomonitor po o pagsubaybay at pagsuri sa mga local program at pagpapatupad ng mga local ordinance, policy at project sa ilalim po ng direktiba ng Department of Interior and Local Government or DILG. Paano po ito, ma'am, at bakit po ito kailangan gawin? Ang lahat naman po ng pinapagawa o mandate po yan galing sa local government code. Or kung hindi man po, may mga batas po, may, mem circulars or proclamation, kung ano man po, yan po lahat ay batas na dapat nilang sundin. And mostly, papasok lang tayo dun sa Section 17 po ng Local Government Code kung saan ito yung mga basic na ginagawa dapat improvements na ginagawa po ng ating mga halal na opisyal. So, ang trabaho po namin i-monitor ito. Kung titingnan mo yan, lahat ng yan, girl, nandun na sa ating SGLG assessment. Knowing the SGLG, di ba, ito po yung pagtingin kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating lokal na pamahalaan. And as we all know, lagi naman pong namumuro or nakakakuha ng award si Bruce Point ng SGLG. So, yun po ang trabaho namin, i-monitor. Pagdating naman po sa mga projects, dati kasi wala naman kami masyadong like projects school, pagpapagawa ng mga kalsada, tulay. Hindi naman masyadong monitor yan dati ni DILG. But since nagkaroon po ng pondo na binababa po through our department, so ngayon po kasama na siya sa ginagawa namin. Nagmo-monitor po ng mga proyekto kung ano na po ang takbo. Meron pong programa si DILG, yung tinatawag namin Subaybayan. Ito ay isang online monitoring. Parang monthly po ito. At ginagawa ng pagbibisita. Meron po kami mga hired engineers na siyang katulong namin sa pagtingin, sa pag-inspection, kung ano na ba ang development sa mga mabagal ba? Nasusunod ba yung timeline? Yung pondo bang ibinaba dyan ay talagang nagamit doon? O tama ba yung proseso ng bidding? Mga ganun po. Lahat yon ay tinitingnan na rin namin ngayon. So, lahat po, transparent tayo. Opo, nako. Kaya talagang walang lusot po, ano? Dahil meron pong mga nakamata or meron pong, anong tawag nga ulit doon, ma'am? Yung mga engineers nyo at yung meron kayong online Monitoring. Monitoring. Yes. Ayan, oo. Katulad na lamang po ng mga project under ng LCAC po, ma'am? Yes, LCAC, yung mga sa, ba tawag dito, CMGP, yun po. Yung pong naging reward natin sa SGLG, di ba? Alam naman natin, pag nanalo ko sa SGLG, meron po yung kaukulang premyo. Yung 5 million po na worth ng project. So, minomonitor po natin yan. Ayan. Ito pong susunod na usapin ay tungkol po sa pagtataguyod ng good local governance. So, ito ay paborito po ng lahat, lalo na po ng bahay ng Brooks Point. Ang pagmamonitor ng transparency at accountability, maaari nyo po ba kaming bigyan ng iba pang impormasyon kung bakit kailangan gawin at paano nyo po ito sinasagawa? Ano-ano din po ang mga pangunahing sektor na pinagtutuunan ng importansya? Okay. Miss Allen, pag sinabi kasi nating good local governance, dapat nakakover mo yung lahat. Lahat ng sektor, hindi pwedeng magaling ka dito, ito tinutukan mo, pero may naiwan ditong isa. May napabayaan mo. Alam mo yon, yung like sa peace and order, dapat maayos, tahimik, at walang gulo sa iyong komunidad, di ba? Ang environment, dapat maayos mo na yung inyong kapaligiran ng ating nature, di ba? Yung mga ganun po. Droga, di ba?
dapat mababa ang rate ng ating aksidente o ng mga droga natin sa paligid. So lahat po yan, dapat ay nabibigyang pansin. Hindi ka ng local governance kung meron ka napapabayaan. So para sa akin po, balanse dapat lahat. Nabibigyan mo ng tugon. Hindi pwedeng, like, syempre si mayor po ang magpapa-implement ng lahat ng to with the support po ng Sangguniang Bayan. So dapat po ay natututukan bawat isa. So yan siguro yung kaya rin po, trabaho rin ng atin po mga department heads na paalalahanin si mayor. Kasi sa dami ng inaasikaso nga po ng local chief executive natin, hindi niya na kayang tignan isa-isa yan. So, halimbawa po, sa health, sino ba ang number one natin? Si doktora. Diba? Siya yung nakakaalam, ano ang kalagayan natin? Mataas ba ang cases natin sa dengue ngayon? Ano ang programa natin para labanan ito? Diba? O, pagdating naman po sa droga, ang itatap dyan ni Mayor ay ang PNP. Diba? At syempre ang barangay katulong natin kasi hindi rin kaya ni PNP na abutin yung mga yes, kasulok-sulokang lahat part ng po Brooks yan Fight. ay kailangan ng tulong ng barangay officials, diba? So, ganun po. So, sa akin, ang transparency, lahat ng ito dapat nakikita po ng ating mamamayan. Hindi ka, kung may tinatago ka. Simula sa pinansyal, lahat ng kaperahan. Meron po kasi tayong ginagawa ngayon, yung matagal na rin naman to, yung Full Disclosure Policy Board na kung saan naglalagay po ng mga billboards or bulletin boards sa lahat po, sa tatlo pong ang mandato kasi 3 conspicuous places, ibig sabihin hayag na lugar, sa mataong lugar, maglalagay ka ng board, ilalagay mo doon ang financial statements nyo, yung mga dokumento ninyo sa 20%, sa MDR, sa lahat po yan nakalagay doon para makita ng tao, ay ito pala ang pinagkakagastan. Ito pala yung annual budget natin, di ba? Ito pala yung mga ginagawa. Yun po yun. So, lahat yun. And then, transparency, accountability, syempre. Pag ikaw'y nagplano, kailangan mong i-own yun. Ariin mo. Hindi pwedeng, halimbawa ay sumablay. Nagplano ka, sumablay. Sasabihin, hindi ko kasalanan yan. Sa dating administrasyon yan. Or, sinabi ko na, hindi yan ang priority ko, pero yun pa rin ang gusto na hindi pwede. Kasi ikaw ang local chief executive, kayo ang nagpapatupad ng lahat ng Kaya nga po, i-segue ko na rin, after po ng election at makaupo sila, magkakaroon po yan ng executive legislative agenda. Ibig sabihin, ito po ay pagpaplano ng executive, titingnan natin kung ito ay pasok din doon sa ng legislative para po mag-drive yung kanilang plano. Masuportahan ng legislative yung lahat po ng plano ng ating executive o ni Mayor. Ayan. So, that's why kailangan po at importante yung pagkakaisa. Kasi wala pa ring lusot. Dahil after ng bago magsimula ay kailangan nagkaisa po ang legislative and executive. Ma'am, ano naman po yung tinatawag na pakikipag-ugnayan? I think ito po ay may po doon sa mga sinabi nyo kanina. Pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder, bakit po ito kailangan? Okay. So, syempre tayo dito sa gobyerno, di ba? Pwede kasi magkaroon ng ng ito ang gusto ni Mayor, ito yung priority ni Mayor, pero ito ba yung talagang pangangailangan sa ibaba? Kung kaya po may mga stakeholders or CSO or POs na sinasabi, sila po yung representatives natin ng mga ordinaryong mamamayan para malaman natin, ito nga ba talaga ang pangangailangan, pangunahing pangangailangan ng ating barangay o ng ating community. So doon po, yun ang kaya po kailangan na may kasama tayong stakeholders. So actually sa lahat naman po ng local councils, may representatives tayo. Galing yan sa mga samahan ng mga kababaihan, magsasaka, ng mga kabataan, lahat po yan ay meron. So, actually sa Brooks Point, wala naman tayong problema dyan. Lahat po ay well represented. Ayan. Nakakatuwa yung mga mamamayan ng Brooks Point dahil aktibong nakikiisa sa programa ng gobyerno and syempre patuloy pa rin kayong ini-encourage na makiisa pa para malaman po ng lokal na pamahalaan kung ano ang kinakailangan i-improve para po sa tagumpay at para po sa ikaunlad ng bayan ng Brooks Point.
Ilan po sa mga prosesong nabanggit ay ang pagmomonitor sa kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa munisipalidad. Ano po ang kahalagahan nito? Paano niyo po ito sinasagawa at ano po ang ilang halimbawa nito, ma'am? Na mga halimbawang hakbang. Like, ang katulong po kasi natin talaga, syempre yung local government ay ang ating mga kapulisan, yung mga men in uniform natin, at syempre yung barangay. No? Hanggang sa barangay tayo nagkasama natin yan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating mga community, ng ating mga barangay. So, mayroon pong mga, like tayo sa munisipyo, mayroon pong regular na monthly Peace and Order Council meeting. Ganun din po sa barangay. Plus, ang DILG po ay merong audit or assessment patungkol po sa POC, sa Peace and Order Council. Tinitingnan doon kung gaano ba dami ang aksidenteng nangyayari ngayon sa bayan ng Brooks Point o sa ibang bayan, di ba? Ikukumpara yan doon sa kung tumaas o bumaba. Nakabase po doon sa pagtaas ng kaso, yung magiging grado mo. Ganon din po sa barangay. Ganon din po sa droga. Lahat po yun may assessment. So, sa akin, magandang ano po yun para makita natin ang improvement natin. Though, syempre, sasabihin ng mga ordinaryong tao, hindi naman palibasa pasado tayo dyan sa POC audit na yan, maayos na tayo. But if you will just go around, tingnan mo ang sitwasyon, and sa amin din pong mga meetings with the punong barangays, lahat naman ay nakikita na maayos. Lahat naman po ay sa akin nga pong aanhin mo ba yung kaunlaran kung walang kapayapaan? Di ba? Hindi po mag-i-invest ang mga maraming businessmen dito kung nakikita nilang magulo ang bayan, di ba? Kaya po ganito kaunlad ang Brooks Point dahil din po tahimik tayo, maayos po tayo, di ba? Isa yan sa ikinatutuwa ko talaga sa bayan ng Brooks Point. Kahit ngayong eleksyon, ay, napakasaya at walang gulo. Opo. Itong mga nakaraang Yes eleksyon, po. di ba, maayos po tayo. Opo, ayan. Ako, napakahalaga po talaga ng mga gampanin ng MLGOO through this po, talagang mas nai-empower pa ang gobyerno para mas maging produktibo sa paglilingkod sa pamayanan. Napaka-interesting po ng ating mga pinag-uusapan, ma'am. Subalit na limitado lang din yung oras natin. Ma'am, baka po may mga karagdagan pa po kayo at naisabihin na sa inyo po yung pagkakataon. Okay, Miss Allen. So, yun nga po, nabanggit ko kanina, yung pakiusap ko po sa lahat po ng mga nanalo na kandidato natin, pasuyo po, kung kami po ay mangungulit sa inyo tungkol doon po sa inyong PDS, kasi kami rin po ay kinukulit ng itaas, Meron din po kasi, alam niyo naman sa panahon ngayon, lahat ata nakasystem na. So, ipapasok po yan sa system. Pag pindot mo, konting pindot mo lang, lalabas na sino ang mayor ng Brooks Point, sino ang vice mayor. Lahat po yan nandoon. Ito ay dahil din po doon sa ipapasa ninyo. Plus yung SALN po, and then yung SOSE, napaka-importante rin po. Hindi po kayo makakapag-take oath kung wala po kayong na-file na SOSE. For sure yan. Kasi gagawa ng report si COMELEC kung sino-sino po yun nakapag-file. Doon naman sa mga natalo, pwedeng sabihin nyo, ay, okay lang yan, total, natalo naman ako. What if by next time, gusto mo na naman tumakbo? May record ka sa COMELEC na hindi ka nga simpleng, na pinagpa-file ka ng iyong SOSE, hindi mo ginawa. Paano ka papayagan ngayon na tumakbo? Hindi po ba? And pwede ka pang makasuhan, di ba? Number 2 po, naglabas po meron na pong calendar of activities ang COMELEC patungkol naman po sa upcoming barangay and SK elections, So, marami po kasi nagtatanong, tuloy ba? Hindi ba? Sabi kasi may extension ng 6 years or yung iba 4 years, mga ganyan, pasado na raw po. So, ito na po, lumabas na po yung calendar of activities and nakalagay po doon ang election po ng barangay and SKI sa December 1. Ang filing po ay October 1 to 7. 2025, this Yes year, ma'am? po, this year. Kaya nga po sabi ko, this year magkakaroon kami ng 4 na eleksyon. Opo. Yes. Di ba? Pero gora lang. Kaya yan. So ano pa ba? Ayun po, sa huli po, gusto ko rin magpasalamat na bigyan kami ng opportunity na, although sabi mo nga, kulang na kulang, marami pa po kasing programa si DILG na
pwede sigurong one of these days pwede rin natin Yes, i-discuss, lalo na kung involved po yung ating community, no. Pero as of now, magtiwala po tayo sa lahat ng nanalo na gagawin nila yung best nila, and nandito po ang DILG para mag-supervise, tumulong, mag-monitor. So, hindi lang po kami kakampi, pwede rin po kaming maging konsensya ninyo. Diba? Magpaalala sa inyo Opo. na, hey, naliligaw po kayo ng das. Ito po yung tama. So, patuloy lang po tayong maging matitino, mahusay at maaasahang mga taong gobyerno. Ayan. Ma'am Lilet, maraming salamat po sa inyong oras. Once again, I hope na hindi po ito ang huli dahil marami pa po tayong dapat pag-usapan. At mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin. Magbabalik po ang programang impormasyon ng Bayan para sa Lahat para po sa segment ng Serbisyong Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.